Isa pong mabiyaya at mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Kinakailangan ang pagsusubaybay. May ilang mga kadahilanan kung bakit ang pagsusubaybay ay lubos na mahalaga. Una po, ito ay binigyang diin ng banal na kasulatan. Ang pagsusubaybay ng mga bagong mananampalataya ay parehas o di nagbabagong pamarisan sa mga katuruan ni Kristo at ng pagtugon natin sa kaniyang gawain bilang mga alagad. Narito ang ilang mga katibayan mula sa Biblia. Ito ay iniutos ni Kristo upang gawing mga alagad niya ang mga tao sa iba't ibang mga bansa. Yan po ay mababasa natin sa Mateo 28 talatang 19 hanggang 20. Ang tanging paraan upang humubog ng mga alagad ni Kristo ay sa pamamagitan ng wasto at tuloy-tuloy na pagsusubaybay ng mga bagong mananampalataya. Tulungan muna silang makalakad ng matatag sa Diyos. Naglaan si Kristo ng kaniyang panahon sa kaniyang mga alagad upang sila'y patatagin sa kanilang pananampalataya at sanayin sila upang maging kabahagi sa kaniyang gawain. Sa Marcos 3 talatang 14, buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito at upang suguing mangaral. Sina Pedro at ang iba pang mga alagad ay nagpatuloy na nagpahayag at nagturo ng salita ng Diyos. Naisulat na bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ito po ay mababasa natin sa mga Gawa 2, talatang 38 hanggang 42 at sa Kapitulo 6, talatang 7. Ninais ni Pablo na makabalik at magpalakas ng loob sa mga taong kaniyang nabahaginan at naakay sa pananampalataya sa kaniyang unang misyonerong paglalakbay. Sa mga Gawa 15 talatang 36, makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Sa mga Gawa 18 talatang 23, tumigil siya roon ng kaunting panahon at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Ang mga kasulatan ng mga apostoles ay liham ng pagsusubaybay ng mga apostoles sa kanilang mga espiritual na mga anak o mga kaugnayan. Sumulat si Pedro upang humimok at magpalakas ng loob sa kaniyang mga espiritual na anak. Ikalawang Pedro 1, talatang 12 hanggang 15. Sumulat si Pablo upang palakasin ang loob ni Timoteo sa kaniyang pastoral na gampanin sa Efesos. Unang Timoteo 4, talatang 12 at sa ikalawang Timoteo 1, talatang 5 hanggang 7. Nagalak si Juan sa kaniyang mga kaugnayan na lumakad sa katotohanan. Iyan po ay mababasa natin sa ikatlong Juan 4. Si Tiago ay nagpalakas ng kalooban sa mga mananampalataya sa panahon ng kanilang mga pagsubok na nararanasan. Yan po ay mababasa natin sa Tiago 1, talatang 2 hanggang 7. Ang ikalawang kadahilanan po, ito ay pagpapahayag ng ating pag-ibig kay Kristo. Ipinapakita natin ang pag-ibig natin kay Kristo sa tuwing inaako o ginagampanan natin ang responsibilidad sa ating kapwa mananampalataya, sa kung papaanong ito ay isinasakatuparan din sa atin ni Kristo.
Ano pa nga bang hihigit sa pagpapadama ng ating pag-ibig kay Kristo sa pag-alay natin ng ating mga buhay para sa bawat isang kapwa mananampalataya upang tulungan siyang maranasan ang tunay na kagalakan sa kaniyang paglakad sa Diyos at maipahayag ang kaniyang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kaniya. Sa pagpapatibay ni Pedro sa kaniyang pag-ibig kay Kristo, inihabilin ng Panginoon sa kaniya ang responsibilidad ng pangangalaga ng kabuuhan ng kaniyang mga tupa o lahat na kabilang sa Diyos. Sa Juan 21, talatang 15 hanggang 18, pagkain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, "Mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Pagkatandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka sa kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. Si Kristo ang siyang ating mabuting pastol na maingat at mapagmahal na nangangalaga sa kaniyang mga tupa. Kung kaya't ipinagkakatiwala din niya ang kaniyang mga tupa sa kanila na taos-pusong nagmamahal sa kaniya upang pangalagaan ang bawat isa niyang mga tupa. Ang ikatlong kadahilanan po, bawat isang individual na mananampalataya ay kinakailangang dalhin patungo sa kanilang paglago kay Kristo sa matagumpay nilang pamumuhay at sa kanilang espiritual na pamumunga. Ninanais ng Diyos na lahat ay lumago kay Kristo hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Efeso 4, talatang 13. Bawat isang bagong sanggol kay Kristo ay nararapat na lumago sa kaniyang kaalaman sa Diyos. Ganoon din naman sa pagiging kahalintulad ni Kristo. Si Apostol Pablo at ang iba pa ay isinalayunin nilang dalhin ang bawat isang mananampalataya na hinog o ganap kay Kristo. Sa Kolosas 1, talatang 28, iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may bagong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagsusubaybay, ipinagkaloob nila ang kanilang buhay sa pangangalaga at pansin sa bawat isang mananampalataya upang sila'y lumago at maging ganap. Magkaisa po tayong manalangin. O aming makapangyarihan at dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa patuloy naming pag-aaral ng inyong banal na salita na kung saan patuloy din po naming natututunan ang kahalagahan ng aming pagsusubaybay, lalong-lalo na po sa mga bagong mananampalataya
upang sila'y patuloy na lumakad ng may katatagan sa inyong katotohanan at kaliwanagan sa dulo man ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos, na natutunan namin ang mga mahahalagang kadahilanan kung bakit kinakailangan kaming nagsusubaybay sa isa't isa. Ito nga po ay dahil binigyang diin ng banal na kasulatan ang kahalagahan nito sa aming mga kalagitnaan. Ito'y iniuutos ng aming Panginoong Hesukristo at maging si Kristo ay naglaan ng kaniyang panahon sa kanyang mga alagad upang patatagin ang kanilang pananampalataya at sanayin sila upang maging kabahagi sa kaniyang mga gawain sa kabuuhan at kalagitnaan din ng mga sinaunang mananampalataya at maging sa mga apostoles sa kanilang mga kasulatan at mga mahalagang paalala sa iglesia. Ito rin ay kanilang binigyan ng diin at pagpapahalaga sa lahat ng kanilang mga espiritual na mga anak o mga kaugnayan sa bawat lugar o bansa na kanilang pinagbabahaginan o pinaghasikan ng mabuting balita. Siya nawa po na sa aming pagsusubaybay ay tunay naming ipinapahayag ang aming pag-ibig kay Kristo bilang Panginoon at katangi-tanging tagapagligtas ng aming mga buhay. Kung kaya't nararapat lamang din na tugunin namin ang nais ng aming Panginoong Hesus na pakainin at pangalagaan namin ang mga tupa. At siya nawa pong bawat isa sa amin bilang inyong mananampalataya at mga nagtatapat na mga tagapagsunod ay kinakailangang tumungo sa aming paglago kay Kristo sa matagumpay naming pamumuhay at sa aming espiritual na pamumunga upang mabigyan namin ng kalwalatian ang inyong ngalan ng walang hanggan. Ito nga po ang aming samot panalangin, kalakip ang aming taos-pusong pasasalamat, pagpupuri at pagdakila sa tanging pangalan din ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po mga minamahal na kapatid, siya nawang magpatuloy tayong maging matatag at matapat sa ating pananampalataya at totoong sumaatin ang patuloy na pagpapala, biyaya at pag-iingat ng Diyos hanggang sa pagdating na muli ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen at Amen.